Nasa ating linya na ho ang Defense Analyst at Distinguished Professor, dating suki mula sa Department of International Studies ng De La Salle University, si Dr. Renato De Castro. Professor De Castro, good morning po sa inyo, sir. Si Orly Trinidad po muli ito. Good morning po, Professor. Magandang umaga ka, Orly. Magandang umaga sa ating mga kababayan. Kamusta po kayo? Ito ho, aking inaalala, aking tinitingnan, baka lang ako nakaligtaan sa aking mga notes. Yung binabanggit ng Chinese ambassador na ipinatawag po siya ng Pangulo sa Malacanang. At pag-usapan yung pinakauling insidente po ng paluan ng baton at kung ano-ano pa dyan po sa may Ayungin Shoal na atin din po napag-usapan ng Lunes sa Professor De Castro. May binabanggit kasi yung ambassador na meron daw paglabag kung aayusin o kukumpunihin ang alinmang bahagi ng BRP Sierra Madre. Parang ang gusto nilang palabasin, yung BRP Sierra Madre, hayaan na lang sa Ayungin Shoal na mabulok, magkakalas-kalas, malusaw ang bakal at kalawangin at hindi na kinakailangang ayusin. Ang pagkakaalam ko, commission pa rin po ito. Ano, may alam mo ba kasi detalye ng sinasabing yun ng Chinese Ambassador, Professor De Castro? Well, una ka, Orly, talakayin natin yung tinatawag nating strategy ng mga Chino hinggil dyan sa dyan sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Of course, gusto nila talagang tanggalin yan, pero willing naman sila mag-antay eh. So, in-expect nila since yung BRP Sierra Madre, although commission vessel yan ng Philippine Navy, isang Second World War landing ship tank. So, ang expect nila, anyway, nabubulok na yan, pag mag-collapse yan, take over nila yung Ayungin Shoal. So, kumbaga, yung part ng strategy nila is to wait and see. Pero ang nakakabahala dito, Ka-Orly, yung binabanggit ni Ambassador Jing, no, yung kumbaga, dapat magpaalam tayo sa mga Chino pag may resupply mission at hindi tayo maglalagay ng permanent structure sa BRP Sierra Madre o ayusin man yan. Sabi niya, no, base ito sa nilagdaan o pinagkasunduan ng Department of Foreign Affairs at ng China. Yan ang gusto ko malaman eh. Regarding ho doon. Oo. Kailan ba yan? Sino nasa kasunduan? Anong taon nangyari ang kasunduan na yan? Inyong yung nalalaman. Kung matatanda ko, Ka-Orly, after yan nung insidente ng June 17, 2024. Nung talagang matindi na yung kumbaga yung hidwaan ng Philippine Coast Guard, Philippine Navy, and of course Chinese Coast Guard. Yung may natuputulang pandaliri ng isang service personnel ng Philippine Navy, isang membro na SWAG na naputulan ng daliri. Nagkaroon ng pag-uusap ang Department of Foreign Affairs sa pamumuno ng ating Secretary Teresa Lazaro and of course yung Chinese Foreign Ministry. Nagkaroon ng tinatawag nating Provisional Memorandum of Understanding. No, although hindi nilalabas ng Department of Foreign Affairs kung ano nandoon sa provisional understanding. Pero it seemed nilabas ni Ambassador Jin no nag-explain siya sa ating presidente. Una-una sinasabi niya, dapat tayo mangingi ng permission sa China. Sa every time mag-resupply tayo. Pangalawa, ang di-deliver lang ng mga provisions doon, mga humanitarian assistance lang. Ibig sabihin pagkain. Hindi tayo pwede magdala doon ng construction material para improve yung buhay ng mga Marines na nandun sa BRP Sierra Madre. At pangatlo, walang permanent structure. Naglabas na ng statement si Associate Justice Antonio Carpio na sinasabi niya, mukha itong nilabas ng Chinese ambassador, mukha ito ang nilalaman ng Provisional Memorandum of Understanding na ayaw ilabas ng Department of Foreign Affairs. Sabi niya, derogation of our sovereignty. Unang-una, no, based sa arbitral tribunal ruling, walang karapatan ang China na makialam sa freedom of navigation o kung ano man ang gagawin natin sa BRP Sierra Madre kasi commission Navy ship yan, may immunity yan. Pero kung ang sinaad ni Ambassador Jing ay talagang nilalaman ng tinatawag natin Provisional Memorandum of Understanding between the Chinese government and the Department of Foreign Affairs, dapat ilabas ng Department of Foreign Affairs kung ano ba talaga ang nasa laman ng provisional understanding na yon. Ibig sabihin, Professor, binabanggit nyo itong kasunduan na ito sa inyong pagkakaalam, 2024?
Yes, mga ilang buwan Ilang, after na nangyari yung June 11, June 17, kasi kung 2024 incident. kasi kung Mm. correct me if I'm wrong, kung iisipin ko tong pinairal ng 2024, hindi naman kaya parang hindi magandang impression nito kung pagbabasihan yung ating pinanghawakan na 2016 Arbitral Tribunal. Parang Derogation yan. pinahina ng kasunduan na ito. Yung ruling na yon, na tama bang aking pangintindi, Professor? Professor De Castro. Balik natin ng signal. Hello, Kaorly. Nawawala. Okay. Okay, Putol tayo. tama ba ang aking pangintindi na pinapahina nitong kasunduan nito ng 2024, yung arbitral ruling ng 2016? Ang masasabi ko, Kaorly, inisang tabi. Pero gamitin ko yung termino ginamit ni Justice Carpio, derogation. Derogation ng ating arbitral tribunal. Ano yung sa Tagalog? Award. Pakiulit sa Tagalog, yung derogation. Baka mapagsabing ikay one-sided bilang- pag hindi mo Tagalog yan. Professor. Binaliwala. Okay. Pinakamalapit na termino, binaliwala. Hindi lang nasa isinang tabi, binaliwala. Mas matindi yon. No? Alright. Kung Okay. isang tabi mo lang, katulad ng ginawa ni dating President Rodrigo Duterte nung lumabas yung arbitral tribunal ruling, inisang tabi niya lang, mas matindi ang ginawa ng ating Secretary of Foreign Affairs. Derogation, ang term na ginagamit lang ni Associate Justice Carpio. Kumbaga, binasura mo. Mhm. Alright. Ang impresyon tuloy, yung parang pagpapairal ng status quo, walang aayusin, walang gagawin sa BRP Sierra Madre. Parang yun tuloy yung pinangahawakan, gina-justify nung ambassador ng China kung bakit nilapitan ng barko nila ang Sierra Madre at nagdulot ng sakitan, Professor. Sabi nila, kumbaga, part ng kasunduan yan, walang permanent structure, may karapatan silang inspeksyonin. Mhm. Mhm. Kaya gano'n na lang kalakas yung loob nila nung umikot, nagpadala sila ng isang whaleboat, no, na hindi naman malaki, tapos kumukuha ng mga picture doon sa BRP Sierra Madre para kumbaga patunayan nila kung nakikita nilang meron daw nilalagay na mga harang around the BRP Sierra Madre. Okay. So kumbaga, violation yan nung provisional agreement na ayaw lamang ilabas ng Department of Foreign Affairs. Alright. Nako, Professor, hayaan nyo sigurong pag-usapan pa natin ng mahaba-haba ito dahil parang hindi ko maunawaan. On the other side, pinangahawakan natin ng isang mahalagang ruling, arbitral tribunal, tapos may mga ganito. Pero maunawaan natin siguro kung ito'y talagang para na rin siguro sa pagpapanatili ng kapayapaan, kaisan sa lugar. Pero ang nangyayari, sa atin okay lang naunawaan natin Pero nauunawaan ba ng ating kasama sa kasunduan yan yung ating gustong iparating? Parang hindi yata yun ang pangintindi, pangunawa ng ambassador na yon. Professor De Castro. Kasi unang-una ka, Orly, basahin mo yung nilabas na statement ng Chinese Embassy ni Ambassador Jing. Opo. No? Kumbaga, kinikilala natin yung karapatan ng China doon sa Ayungin Shoal. Tinatanggap natin. Sabi niya, since papayagan namin kayo kumbaga humingi ng pahintulot, ibig sabihin niyan, kinikilala niyo yung karapatan namin na i-declare na yan dyan sa yung presensya ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal is a derogation of Chinese sovereignty. Yung nga po. Anyway, Professor. Dapat basahin mo ng malaman ng mga kababayan natin. Kasi pag tinanggap mo yun, na derogation of Chinese sovereignty, tinatanggap natin ang sovereignty ng China sa Ayungin Shoal. Anong susunod niyan? Chinese sovereignty sa Manila Bay? Okay. Professor, tutuloy natin yan papabayin natin yan. Maraming salamat muli sa binigyan ng pagkakataon at may part 2 tayo tungkol dyan. Thank you, sir. Salamat po. Okay, maraming salamat ka, Orly. Thank you po sa inyo. Defense Analyst at Distinguished Professor ng De La Salle University Department of International Studies, si Dr. Professor Renato De Castro. Niyo po napakinggan.